Masaya ang paligid ng tawagin si Bulacan Governor Daniel Fernando para magbigay ng talumpati sa isang event sa Bulacan Capitol Gymnasium. Okay, so si Gov mukha naman siyang healthy tingnan, no? Maganda yung pangatawan ni Gov and masigla siya dito sa first part ng video. Okay, so napapansin natin dito na hirap siya magsalita. Meron siyang gusto sabihin pero hindi niya mailabas sa bibig niya. Pero so far, nakatindig pa rin si Gov, no? Hindi naman siya nangihina, hindi naman siya na out of balance. Tapos okay naman yung itsura niya. Parang stroke, eh. Hirap siya, no? Na big kasi yung mga words and medyo nabubulol, kumbaga. Maya-maya meron siyang sinesenyasan. So kapag ganito, dapat puntahan na agad para magkaroon ng assistance si Gov kasi hindi normal yung mga gantong pinapakita ni Gov. Sa social media, may mga nangamba na baka na-stroke daw ang gobernador. Posible. Baka meron tayong seryosong sakit or karamdaman na kailangan agad ng agarang lunas. Ayon naman sa Bulacan Provincial Public Affairs Office, agad na dinala sa ospital. Okay, so very good, no? Sa provincial office ng Bulacan kasi naidala agad si Gov sa ospital and meron naman siyang cardiologist na umaasikaso sa kanya. So sa mga gantong sitwasyon, very critical po yung oras. So dapat talaga agaran dyan. So sa bawat oras na tumatakbo, pwedeng mas lumalala yung damage, lalo na sa mga pasyenteng merong stroke. Yung brain po kasi natin, very dependent yan sa oxygen supply. Ngayon, sa mga pasyenteng merong stroke, sa mga pasyenteng nagkaroon ng pagbabara sa ugat na papunta sa utak, every second na walang dugong dumadaloy sa part ng brain na yon, mas lumalala or mas kumakalat yung namamatay na tissue sa loob ng brain. Sa madaling salita, kung mas maaga na madadala sa ospital or sa emergency room, mas maagapan yung mga irreversible na damage sa brain. Kasi irreversible to, ibig sabihin hindi na siya mababawi once kumalat na yung damage. So dito sa part na to talagang hirap si Gov. So kung naalala nyo dati yung tinuro ko sa inyo, yung FAST, yung acronym na FAST, F-A-S-T. So ang ibig sabihin yan, yung F, facial drooping. Ibig sabihin, tumatabingi yung muka, biglang hindi maiangat yung labi, o kaya naman biglang pumipikit yung isang mata. Yung A, ibig sabihin, arm weakness. So ako, kunyari, nagtuturo ako sa inyo ngayon, nagtatype ako dito, and then all of a sudden, biglang bumagsak yung kamay ko. So hindi ko na siya maiangat ngayon. Posibleng sintomas ng stroke. Letter S, speech difficulty. Hirap makipag-usap, hirap magsalita. Actually, itong pinakita ni Gov, medyo typical no, sa tinatawag nating speech difficulty. Kasi meron siyang mga minamumble or mga words na sinasabi pero hindi naman niya mabuo. Tapos sumisenyas na lang siya para makapag-communicate sa tao. Letter T, time to call the emergency room. Time to go to the hospital. Ibig sabihin, kapag nakita mo yung first three, yung F, A, S, it's time to go to the hospital. Dapat agaran talaga. Pero hindi lang yan yung mga sintomas ng stroke, ha. Pwede rin biglang nawalan ng malay, pwede rin biglang nawalan ng balanse, biglang tumatagilid, o kaya biglang natatapilok. Pwedeng biglang nanalabo yung mata, yung isang mata, yung kabilang mata, o kaya pares na mata. Pwede rin namang sobrang sakit ng ulo nila. Meron tayong tatlong uri ng stroke. Yung una, yung ischemic stroke, ibig sabihin nabarahan yung ugat sa brain. Nakuha to usually kapag medyo nagkakaedad na, may high blood na hindi kontrolado, may diabetes na hindi kontrolado, malakas manigarilyo, malakas uminom ng alak. Pwede rin namang hemorrhage, ibig sabihin may pumutok na ugat sa brain na nag-cause ng pagkalat ng dugo doon sa brain. So, may ipit yung brain nun, mamamaga. Kapag namaga yung brain, doon na nagpapakita yung mga sintomas ng nawawalan ng malay, sumasakit yung ulo, nagpa-facial drooping, nahihirapan magsalita. Almost same risk factors ng ischemic stroke, ganun din. High blood na hindi kontrolado, malakas magyosi, sigarilyo, alak, at hindi kontroladong diabetes. Although, meron tayong tinatawag na cerebral aneurysm. Yun yung mga ugat sa brain natin na medyo mahina. Lumulobo siya, mahina yung wall, so prone siya na pumutok. So pag ganun yung history ng pasyente, usually wala silang bisyo wala silang alak, sigarilyo, tsaka mas bata sila. At meron din tayong tinatawag na TIA or transient ischemic attack. Ito yung mga pasyente na nagpakita nung fast, nung mga typical na sintomas ng stroke, pero biglang nawala. So nagpakita sila ng sintomas, kunyari nanghina yung kamay, nahirapan magsalita, sabi natin for a short period of time, pero after several hours, naging okay sila. Bumalik sa normal yung pakiramdam nila, nakakapagtrabaho na sila ulit, nakakausap
check up mo na ulit sila. Pag ganito yung pinakita na sintomas nung kakilala nyo or nung kamag-anak nyo, dapat dalhin pa rin sa ospital as soon as possible. Doc, paano makakaiwas sa stroke? So, nabanggit natin kanina yung mga risk factors for stroke. Sigarilyo, alak, hindi kontroladong BP, hindi kontroladong diabetes. So, lahat ng yan, iiwasan natin, tatanggalin natin sa diet natin. Tanggalin yung mga alat na nakakakos ng high blood, tanggalin yung mga matatamis na pagkain na nakakos ng diabetes, tanggalin ang sigarilyo, tanggalin ang alak. Magkaroon ng regular physical activity. Ito, according sa CDC, ang nire-recommend nila is 2.5 hours per week na aerobic exercise. Pwede kayo mag-jogging, pwede kayo mag-brisk walking, o kaya biking. So, gawin nyo yan every week para makaiwas sa stroke. And of course, kung meron kayo family history ng mga na-stroke, o kaya family history ng high blood, diabetes, magpakonsulta sa doktor para alam natin yung status ng health natin para hindi na lumala kung meron man tayong mga sakit. Medical bulletin mula sa kanyang doktor. Nakasaad dito na ang dahilan ng irregular na ikinilos ni Fernando ay labis na pagod at dehydration. Okay, so baka naman sobrang over-fatigue si Gov o kaya dehydrated, sabi rin ng doktor niya. Sana maalagaan ng maayos, no, si Gov, kasi itong mga gantong sintomas, hindi rin to basta-basta. Dapat pinapahinga rin and pinapatingin pa rin sa doktor. Kung meron kayong tanong, comment down below, and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel.